tingin ko kasi, lumindol nga sa Mindanao. Pero magpapatawag si BBM. Oo. Nakakaloka, no? Talaga, hayagan na talaga. Kung hindi lumindol, tingin ko kung hindi lumindol, nag-special session na yan. Hayagan na talaga. Ayun. Pero sabi ni APC, nag-heart-to-heart talk sila ni Joel. Kagaya nga sinabi ko earlier, kung ang titigil lang kay Joel Villanueva para hindi lumipat is dignidad. So kung kunwari, nagpatawag ng special session at nagpapigil tong si Joel Villanueva, edi good for him. Meron siyang dignidad. 'Di ba? Good for him, meron siyang dignidad. Ngayon, kapag kunwari lumipat siya, edi alam na. 'Di ba? Ganun lang. Ngayon, mas nade-delay yung special session, mas okay para sa atin. 'Di ba? Habang tumatagal yung special session, mas okay para sa atin yun. Walang change eh. 'Di ba? At hindi mo formalize yung yung leadership ni Win Gatchalian. So, yan na yan. Hintayin na lang natin kung anong mangyayari. Ako, I take the stand of Alan Peter Cayetano. Makukuha nila yung leadership sa Senado. It will come. Di ba sinabi rin niya? Makukuha talaga nila kasi nga, meron talagang sapilitan ng Malacanang. Mm-hmm. Independence Day message ni Senator Alan Peter Cayetano. Actually, maganda yung niya. Maganda yung sinasabi niya, kumbaga, hindi ito Game of Thrones na labanan between us and Malacanang. Or between Malacanang and the Cayetano block. Kasi hindi naman sila naglalaban sa power. Sabi nga niya, mababago ang leadership sa Senate. And it's going to be changed. At pag nangyari yun, of course, syempre, wala silang choice kundi tanggapin yun. But if that would happen, yung problema natin will still be the same. Korupsyon, mahirap na bansa, walang trabaho, bagsak ekonomiya, it's gonna be the same. So hindi siya yung laban na sige, gusto ng power ng Cayetano block and gusto nilang, alam mo yon, hindi siya simple na chess game. Yung game na nilalabanan natin is far more complicated than that. So yun yung gustong sabihin ni Cayetano. And I think may subtle message na you have to make your choice, you have to make a move. And it is a really really good piece for Independence Day. Hello, welcome sa ating ka-moisture mula sa kabilang buhay. Hello. Nakamute ka pa, be? Hello everyone, ito po si Sas na na-catfish. At ito naman po si Joey na naging exit plan nung na-catfish. Ayun. Oh my God. Ang importante, naka-party ka pa rin. Diba? Pero ibang day na yon. Pero Ganun talaga ang buhay. Naka-catfish pa minsan-minsan, di ba? Oo, kailangan talaga nating madaanan sa ating buhay ang ma-catfish. May mga na-catfish na ba sa inyo? Bago tayo mag-focus sa serious na topic, dito muna tayo sa hindi serious. May mga na-catfish na ba sa inyo? Yung tipong, kasi uso ngayon yan eh. Kasi nga, hello Joey, we grew up at the time that when we meet people in person, wala tayong, girl, we didn't grow up with online dating or something.
Hindi ba? And Feeling ko kasi ngayon mas malala ang catfishing eh. oo, Kasi I may think filter na. oo, may computer na. As in, ano bang ibig sabihin ng na-catfish? Ang ibig sabihin ng ito naman si Nora. Nora, parang hindi ka na nasa uso. Ang nasa catfish, sa online dating kasi to. So parang, syempre may mga pictures sila, ganyan. Tapos, pag na-meet mo sila, ay, Not good parang as hindi. advertised. Not as good as advertised. Oo, na Ayun. parang, hindi ikaw to. Mm. Yun ang catfish. Alam mo yon, yung sobrang, ay, catfish ko ni Auntie Claire. Kasi nga, chararat. Girl, I don't want to judge, but it's just like, it's not about being chararat or whatever, but hindi ikaw yung nasa picture. Alam mo yon. Kasi nga, di ba, oh my God, I've been warned that in China, grabe ang editing. No? Grabe na rin siya, no, in every situation. Pero kakaiba tong editing na to. Sabi ko, ay, hindi anggulo. Hindi anggulo. Iba Oh, ang hindi angulo. May ano talaga. Actually, may deceit. May May deceit. deceit. Oo. Ang hindi lang filter, girl, as in editing, like super binago na yung face, katawan, ganon. Oo. Tapos parang nakakaloka na, parang nasa profile is 6'2". Baka mas matakad pa ako. Yung malala. Kasi sobrang pitit ni Sas eh. Tapos i-claim mo 6'2" ka. Ayun. Ang naloka pa. Parang siya pa yung nagsabi na, yun yung nakakaloka, di ba? Yes, sayang yung oras. Na parang, hello, sa madaling salita, I wasn't pleasantly surprised. Kasi may mga, alam mo yun, I know a lot of people who don't look good in pictures. I don't look good in pictures. Pero when you meet them in person, ay, kasi makikita mo yung vibe and everything, and na hindi siya nakakuha ng picture, and that's attractive. Pero ito talaga bakla, talaga. My Lord. Like, this is my first. Hindi mo lang daw naiintindihan sa 6'2" divided by 2 daw yun. Ako naman hindi mo ako maluloko sa mga height, lalo na pag nag-declare ka ng 6. Kasi, my God, 10 years akong tumira ng Netherlands at ang average height ng lalaki doon ay 6. So, alam ko ang 6-footer, no? Just by, even at a distance. Ito talaga, parang si Falsis, iba sa pic in person. Ayan hindi naman catfish yan. Ibig sabihin na hindi updated yung picture. Alam niyo. Hindi ba? Na parang, ay, bakit yung bagets? Dapat yung Chinese? Yeah, Chinese. First time kong makatfish sa buong buhay ko. Can you imagine? First time. Like, super, super first time. Na, it was just like a bit sad. Na parang, dude, you post your picture, there is a market, ako yung naniniwala na there's a market for everyone. Alam mo yun, there is a market for everyone. You just have to know your market. Alam mo yun? Correct, para mabenta ka sa tamang presyo. Oo, bibenta ka sa tamang audience. Oo, totoo yan. Kasi, ang tawag dito, nung nasa TikTok pa ako, meron akong parang naging close na follower ko. Tapos sabi niya, alam mo Miss Joey, sa mga bading-bading, meron kaming mga kanya-kanyang market, sabi niya gano'n. So for example, yung mga payat na matatangkad, yung mga lanky, ayan, yung mga ganyan. So yung mga bading ko, ganun yung preferred nila na i-meet.
outright, kumbaga, parang yun yung ano mo, yun yung merong mga group na mga dating group na parang ganun yung preference nila. So lahat ng member ng dating group na yon, ganon, lanky, ganyan. Yeah. Thin na maano, ganyan. Meron din yung mga bear. Yeah, Meron yung mga bear, yung mga there is a ganyan. market for everyone. Like, for example, well, some guys tell me na I don't need to put this anymore after ng rebirth. Pero nilalagay ko pa rin. I'm trans. Ganyan. Kasi nga, girl, ayokong mag-invent. Alam mo yun, syempre you have to tell stories about your childhood. Girl, ayokong mag-invento ng childhood stories. Correct. Oo. Mapakalaki ng taon. So, alam mo yun, na parang you have to be, there is a minimum set of honesty when before you meet someone. Kasi yung mga bonggang-bonggang honesty, those are the things that you reveal to people na you already in deep na. Kasi nga, you trust them with the secrets of your life, hindi ba? Pero itong girl, gagawa ka ng profile, totally different persona. Girl, kahit nga yung inedit na picture, sabi ko, girl, yung inedit mo yung picture, wala man lang bakas. Alam mo yun? Ng katotohanan. Alam mo yun? Kasi may mga nag-edit, like babaguhin yung lighting, matatanggal ng oiliness, ng ganyan. Pero kung nakita mo, ikaw, pareho lang. Alam mo yun, nagkaroon lang ng pinaganda lang yung lighting ng picture. Pero yun talagang, parang, bakit brand white? So, ang naging sabi, tatanong, ano nangyari? Sinupalpal mo, hindi. Si Joey ang naging exit plan ko. Tinawagan ko si Joey. Okay, pupunta na ako dyan. Mamaya. Eto na, pupunta na ako. Sabi nito. Okay, sige, papunta na ako mamaya. Palabas na. Saan pupunta to? Paano mo nga nakilala na siya yun kung iba ang face? Kasi hinahanap ko, where are you? Ganyan. Tapos sabi niya nandiyan, tinawagan ko, nag-ring yung phone. Tapos, napagayin na lang talaga ako. At least. Buti hindi siya wait. Hindi, parang, feel ko na-expect na din niya. Medyo, when I look back, na piece together, na maybe that was a sign na catfish ito. Tinanong ba naman ako na, are you particular with looks? Ako naman parang, hello, you're in an online dating, you share pictures, of course, there is a sense of particularity ng, well, looks is so very loose, no, a term. Parang we all have our parang bandwidth. Di ba meron tayong bandwidth na merong lower, may upper. Pero pasok pa rin siya sa bandwidth mo. Alam mo yun? Na anyone who could fall in that bandwidth, pasok. Alam mo yun? Pero yun yung parang, okay, dito ako sa bandwidth na to. No? Meron akong lower threshold. Ganyan. Yung picture, pasok siya na medyo sa lower. Ganyan. Pagka nakita ko siya, na parang, no. Cannot be. It is not within the parameter set. It is not within the parameter. Face card threshold. Alam niyo yan, huwag tayong magbulahan. Aminin niyo yan, meron kayong, lahat ng tao may bandwidth. Na ito yung pasok sa panlasa. We're not expecting na you look like a movie star or whatever. Pero meron tayong bandwidth na, okay tong bandwidth na to. Hindi ba? Ayan, si Miss Joey pa lang naging porter palabas. Yeah, tinawag siya. Kunwari siya yung roommate ko. Na naiwan yung susi.
Sabi ng jowa ko, ay, nasa labas yan, nasa labas yan. Ay, hindi mo naintindihan sila, nasa labas yan, nasa labas yan. Tumpak! Alam mo yon. So, ano talaga siya, girl? Parang curveball. Na parang, alam mo yon na, well, sometimes you fall kahit sa mababang labas ng bandwidth, pero their personality is so winning. Alam mo yun? Pero those are the kind of people that you actually meet in person. Nakasalamuha mo na. And then you actually know, oh, cool itong person na to. Or parang ako, I know that I would be outside a lot of bandwidths. Alam mo yun? And I accept that. Pero kaya nga the peak na, you know, because of who I am, of being trans, etc. And I accept that. And then there are people that you won over personality, vibe, and aura galore and moisture. And then naisip nila, oh my God, na parang, you know, this could work or something like that. Pero, ito talaga, ang hirap mag-dating app sa China pag medyo thunders. Tapos sa akin during interface, parang mag-a-apply ng work. Mukhang mabigat din ang pinagdaanan ni Coffee Break with Jess. Really? I don't know. What dating app do you use? Ako kasi I still use the I don't use the Chinese dating app kasi nga maraming scammers. Marami siyang scammers. And then puro hindi sila marunong mag-English. So doon ako sa mga non-Chinese app. So para alam mo na marunong mag-English. Para wala nang language barrier. Wala nang language barrier. Pero yun na nga, na, you know, the catfishing is such an at least you have to experience something, di ba? In order to know what it felt like. Pero yun na nga, talking about catfish, kinakatfish na tayo ni Joel Villanueva? Mukhang papunta na doon. Mukhang papunta na siya doon, no? Mukhang papunta na siya doon. So, ang tanong dito, ano ang pipigil sa kanya para hindi pumunta sa kabilang ibayo? Wala. 'Di ba? Wala. Hindi naman siya re-election ni sa 2028. Kasi may kaso pa siya. Tapos may kaso pa siya. So kung kunwari, kung ako si Joel Villanueva, gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Yeah. Diba? So I think that's the problem. That is his problem. Na ayun na nga siya. Na c'est la vie. Alam mo yon? Yun na lang masasabi natin eh. C'est la vie. These are politicians. We're not dealing with our friends. Okay, let me remind you, everyone. We're not dealing with our friends. And pag friends ito, masakit. Pero ito kasi parang, okay, politicians will be politicians. Parang ganyan. Di ba? So, for me, c'est la vie. They are thinking about their survival. Lalo na kung may ginawa kang mali. Hindi ba? Kasi, girl, kung wala kang ginawang mali, bakit ako matatakot? Hindi ba? Or matatakot ka because, I don't know, bakit ka matakot? Kasi kung wala kang ginagawa masama, kahit makulong ka dyan, you will get out because, you know, the evidence will not survive scrutiny. Hindi ba? And pwede ka pa magkaroon ng compensation afterwards. Hindi ba? Correct. Di ba? Ano ka, forever ka na may solace sa sa flock mo, sa JIL. Forever kang pwede mong balikan yun, forever kang may solace dun sa flock mo. And at the same time, on top of it, pati DDS, di ba? Pati mga DDS, di makakalimutan ng mga DDS yung ginawa mo. Di ba? Kasi si Jinggoy, kaya ako sabi ko, ay, inilaban ni Jinggoy. Oo.
Kasi yung kay Jinggoy, no, yung first 2 plunder cases niya, yun nga may mga papel-papel pa yun, nalusutan niya, 'di ba? Nilabanan niya, na-dismiss yung mga kaso sa kanya doon. Tapos ito ngayon, na ganun siya ka-confident na parang, putang ina, yung mga naunang kaso nga sa akin, nilabanan ko, na-dismiss eh. Pagkatas ito pang obviously, na panggigipit lang, 'di ba? Nilaban niya. So ibig sabihin, confident talaga siya na it's not true. 'Di ba? Confident talaga siya na it's not true. So, ngayon, bakit hindi confident si Joel? Baka totoo. Kasi, Jinggoy already set the standard eh, di ba? May standard na si Jinggoy. Lumaban si Jinggoy eh. Di ba? Paano si uncle mo Joel? Paano si uncle mo Cheese? Di ba? Ba't kayo tumiklo? Baka totoo. Di ba? Hindi nyo kaya ilaban eh. Oo, nasa iyo naman si Jesus eh. Anong dapat mo ikatakot, di ba? Anong dapat mo ikatakot? Jesus is with you. You have a flock. And, ayun na nga, kung long term iisipin ni Joel, magbe-benefit siya long term. Yeah. Pero kung ang gusto niya ay peace in the next couple of years, of course, safety yung gusto niya ng safety. Ganon. Yeah. So, ang tanong, after mong piliin yung safety, tingin mo ba mababago mo pa ang sitwasyon after 2028? Kung mag-iba ng leadership or whatever, ganyan. Kahit manahimik ka, kasi parang tingin ko, no, pag lumipat yun si Joel, ang gagawin niya ni Joel, mananahimik siya, hindi na siya magsasalita, quiet na lang siya, at gagawin na lang niyang idol si Lito Lapid. Ayan. Mananahimik siya ng bonggang-bongga. Until, he finishes his term sa 2028. Kaso nga lang, hindi ko nakakalimot. Diba? We can threaten Joel with the new membership of his JIL. Kung duwag ang pastor, he has no business preaching about truth. Actually, parang, mako-compromise rin yung flock nila eh. Kasi nga, ang problem raw sa JIL din ngayon, since the leaders entered politics, naging stagnant daw yung membership. Ganon. Kasi di ba usually, kapag kunwari may bago kang member, yung member mo, mag-aasawahan sila sa flock, ganyan-ganyan, mag-meet, mag-aasawa, magpapamilya. So yung magiging anak nila, magiging member din. Parang iglesia, di ba? So dumadami sila. Ang problem ngayon sa JIL, yung mga parents na JIL, yung mga anak, hindi nako-convert. Hindi sila nako-convert. Kasi hindi sila dumadami. In terms of numbers, hindi sila dumadami. Ganon. Ngayon, pagka kunwari, ganyan ang ginawa ni Joel, tingin ko ma-hurt talaga yung flock nila. Marami talagang JIL ang aalis. Yeah, for the reason na yung sinabi ni Mocha Princess. For this reason. Ayun. Tingnan natin, baka the kaso is more powerful than the flock. Ganon. Than flock membership. Ayan. Pero, hindi ba, yun na yung yun na yung image eh, na pabaliktad ka kasi may kaso ka, and then gagawin mo, so what will your flock do? Yung pa naman, yung, people who are part of this flock, they understood the assignment. Kumbaga, alam nila na if they are part of the flock, they are part of building the stronger church. Ganun, naintindihan nila naintindihan nila assignment nila. Siyempre, kapag kunwari, I'm going to be a very committed flock member. Pagkatapos, mag-church worker ako,
mag-donate ako sa church and things like that. Pagkatapos, yung leader nyo, di ba, di man makapagsabi ng totoo. Biglang, huwag na tayong mag-away-away. Di ba? Biglang, wag na po tayong mag-away-away sa Senado. Lo! Ayun. So, there is something wrong. Hindi ba? Oo. Ayan, sabi ni Miss Malu, JIL ako. Ang lagi niya tinuturo, kahit ano pa ang dumating, dagok sa buhay mo, huwag ka bibigay dahil mayroong kang Diyos na buhay na nagsalba sa iyong problema. Manalig ka, di ka iiwan ng Diyos. Sabi ni Miss Malu. Miss Malu, question. Kapag kunwari lumipat si Joel Villanueva, what do you think the flock members will do? Miss Malu, what do you think will the flock members will do? Sayang yung grandstanding speech ni Cheese and Joel dati sa plenary, tapos luluhod lang din pala sa Malacanang. And pinaluhod eh. Sabi ni Equanimity, I'm still hoping hindi totoo. Sana strategy lang ito. Ayan, sabi ni Malu Ancheta, marami lilipat. Maraming lilipat saan? Pagka maraming aalis ng JIL. Magkakaroon ng mass exodus. Ayun. Miss Joey, so bakit hindi pa nagsa-special session, sabi ni Sky? Tingin ko kasi, lumindol nga sa Mindanao. Pero magpapatawag CBBM. Oo. Nakakaloka, no? Talaga, hayagan na talaga. Kung hindi lumindol, tingin ko kung hindi lumindol, nag-special session na yan. Hayagan na talaga. Ayun. Pero sabi ni APC, nag-heart-to-heart talk sila ni Joel. Kagaya nga sinabi ko earlier, kung ang titigil lang kay Joel Villanueva para hindi lumipat is dignidad. So kung kunwari, nagpatawag ng special session at nagpapigil tong si Joel Villanueva, edi good for him. Meron siyang dignidad. 'Di ba? Good for him, meron siyang dignidad. Ngayon, kapag kunwari lumipat siya, edi alam na. 'Di ba? Ganun lang. Ngayon, mas nade-delay yung special session, mas okay para sa atin. 'Di ba? Habang tumatagal yung special session, mas okay para sa atin yun. Walang change eh. 'Di ba? At hindi mo formalize yung yung leadership ni Win Gatchalian. So, kaya na yan. Hintayin na lang natin kung anong mangyayari. Ako, I take the stand of Alan Peter Cayetano. Makukuha nila yung leadership sa Senado. It will come. Di ba sinabi rin niya? Makukuha talaga nila kasi nga, meron talagang sapilitan ng Malacanang. So, ayun na talaga. Wala tayong magagawa dyan. Na yung Malacanang talaga, nakipagbrasuhan. Kaya makikita nyo, gusto talaga nilang ma-impeach si Sara. Hindi ba? Oo. Pag lumipat ng tuluyan si Joel bukas, hindi na matutuloy ang BRC ni Cayetano. Ang tanong dito, pag nag-special session sila bukas para pigilan ang BRC sa Tuesday, what are you going to do?
Yun yung mas importanteng tanong dyan. 'Di ba? Yun yung mas importanteng tanong dyan. O ayun ang eksena ng buhay. Mm. Mm. Kasi 'di ba? Ano pang patunay ang kailangan nyo para ma-convince na they do not want to investigate the corruption because they are the corrupt people. 'Di ba? They are the corrupt people. Sana nag-marathon hearing na lang para kahit maagap na nilabas na lahat ng korupsyon. Miss Joey, ibig sabihin hawak ng executive ang Sandigang Bayan kasi yung nagkakaso sa mga senador, so ang mga abogado doon ay hawak ng executive, ganon po ba yun? Sabi ni Abby. Bakit sa tingin ninyo ay nailalabas ang warrant of arrest ng ganon-ganon lang against the senators involved dito sa mga, like for example, kay Senator Jinggoy Estrada, 'di ba, kay Cheese Escudero, 'di ba? Of course may kumpas 'yan. Of course may kumpas 'yan. Sinasabi ko na nga sa inyong lahat na we are on our own. Wala tayong maaasahan. Wala rin tayong maaasahan kahit sa mga korte natin na kontrolado ng sa mga court officers na kontrolado ng Malacanang. Ang hirap ng sitwasyon, no? Totoo. Mahirap talaga ang sitwasyon, mga friends. Wala na tayong magagawa. Kundi hintayin na lang natin kung paano matatapos ito. True. Ayun. Ayun. Ay, ito Sas, may nagtatanong, nakita mo raw ba yung yung video ni Franco Mabanta? Ano raw ba ang reaction mo doon? Ang reaction ko doon, ay galit talaga si Franco sa nangyari sa kanya. And walang reply si Matibag, no? Oo. Walang reply si Matibag. So might be true, no? Might be true. Of course, no, hindi niya sinabi dun si BBM because no touch nga siya kay BBM, di ba? Sinabi na niya na ang no touch sa kanya, BBM, Sara, and Lenny. Okay. So what's good about that is that he's honest. No touch siya kayo si BBM, Lenny, and Sara. Which is refreshing. You know na, the rest, bahala na kayo. Ano-ano tayo, rumble. Pero yun yung tabla-tabla. Yun yung kanyang no touch. BBM, Lenny, and Sara. So, that's his boundary and that's it. Pero yun na nga, na galit talaga siya kay Martin. And ayun sabi ni Lorraine na, oh well, alam naman natin na may ang pyramid, di ba? Abot yan kay BBM. Yeah. So hindi siya pwedeng mawala sa eksena. And sabi malulusutan niya yan. Kasi nga, based upon what I know about Franco. Franco is admittedly PR siya. Yun ang kanyang word, PR. Yeah. Pero one thing about kay Franco, he never, based sa pagkakakilala ko sa kanya, he never double deals his client. He never double deals his client. Like for example,
In fact, doon nga nanggagaling yung doubt ng ibang tao eh, 'di ba? Na like for example, ang tagal niya nang naging client si Grace po, 2016 pa. Pero hanggang ngayon, may loyalty pa rin siya to certain extent kay Grace He po. Yeah. never double deals. Like, kung Hindi niya naging client, binibira si Grace po, 'di ba? no. Like, totoo yan yung sinasabi ni Franco na he will never betray a friend or he will never turn on a friend. Well, whether you find it to a fault or whatever, that's Franco. And I'm just saying that he's like that. Na that's why you will never find what's this? I'm pretty sure no there are a lot of people who might be getting Franco in order to bring down DDS bloggers or whatever. Mm. Because it's PR, that's but he will never do that. Mm-mm. He will never do that. Um he will never turn against a client, like for example, or former client. Like he's an old school kind of PR. He preserves the clientele even though that they're no longer at work. Mm-mm. And even his friends, no, na yung mga nakakasalumuhan niya. Si Jesus Falsis nga medyo kasi naging di ba nagkaroon sila dati ng parang eksena ni Jesus Falsis. Kasama si Jesus Falsis doon sa apat sila. Yeah. Oo, yun dun siya. Yeah, and it was Franco, It was Franco who approached me to help the Falsis family. Mm-hmm. Siya naging bridge. Yung kay Chris, sabi ko, yung Franco. And it was Franco who asked the favor. Ganun. Sabi, sige na ganyan. So, sige na Franco ha. Ganyan. Ano bang meron dyan? Kasi nga, the Chris has this battalion of Operators. ABS yan eh. Mm-hmm. She has the machinery at that time, di ba? Yeah. And sabi ko, ano bang meron dyan? Sabi ko, what happened? So, ito yung nangyari, ganyan. Ganyan ba? So, sabi niya, ilalabas daw ni the other Falsis yung paboost, oo. So it was like explosive. So it was given to me and to TP and other DDS bloggers yung paboost na issue. So and it was grabe yung noon kasi yun pasabog talaga yun nung nilabas eh. Yeah, because lahat tinitira. Mm-hmm. Di ba may pinapaboost if anti-Duterte, anti-Marcos. Kaya nga sabi ko, tangin mga nagpa-plastikan itong mga to. Chris, and biglang suddenly, babayad ka nga para siraan yan. So, ayun ang eksena kay Franco. And, so he was really fucked up. Tapos, yung sinabi niya na ilaglag si CJ. So, alam mo na, Franco will not give that statement if it didn't happen. Yes. Franco might soften an incident, but he will never lie. Ganon. Or might do a bit of exaggeration, ganyan. But the tenor of what happened, it most probably happened. So, nakita natin na maraming galit kay CJ Hero. So, pagka ikaw, PR firm ka, busit ka talaga kay CJ Hero. Yeah. Busit ka talaga kay CJ. Puta, ang galing eh. Ganda pa, di ba? Pero ano ko noon, ang gusto ko lang na I think that Franco didn't address is why did Romualdez or whoever knew that they were going to show something about Martin Romualdez? Or did they publicly announce it before?
That's why they learned about it. No, they have, yeah, they did. They announced. Maybe na, that's the reason oo. why Kasi the Romualdez camp knew about it. Yeah, oo. Yun kasi yung rin yung isang reason kung ba't nako-question yung PGMN eh. Whenever they have an expose, they will announce it like weeks before. Yeah. Ganon. So kaya nakikriticize din sila na parang, kung ilalabas nyo, dapat ilabas nyo na, ura-urada. Bakit kailangan nyo pang mag-announce na, oy, may ilalabas kaming kinesok para against kay Lian Leviste, kay sa isang senador na kineso, yung mga ganon. So nag-a-announce sila beforehand. So I think that's why it was interpreted that way. Ayun lang. Ako abangan ko yung follow through ni Franco dun sa sinasabi niya na kasi basically yung sinabi niya sa video gagawin niya life mission natirahan si Martin. So abangan natin yung mga content niya giving meat doon sa mga aligasyon laban kay Martin Romualdez. Ayun. So kapag kunwari walang nangyari, edi alam na natin. Singilin natin si Franco. Sinabi mo yun. Yeah, well, diba? Abangan natin ang mga susunod. Gusto ko lamang magpasalamat sa mga nagpapadala ngayon ng tip sa aking GCash. Thank you. Ayan. Kailangan tayo magpasalamat sa mga kailangan tayo magpasalamat kaagad sa mga nagpapadala ng pangkape sa GCash. Thank you. So ayun ang aking 2 cents diyan sa PGMN video. Di ba? So, ayun, kaya itong si Claire Castro, nakakaloka, di ba? Yung sinabi niyang hindi magkaibigan because sinabi ni Franco, I call you Tita Lisa and Tito Bob. So, that's it. Pansin. So, kawawa that's doon mo makikita na bakit may ganun si Claire Castro to ilayo si Franco kay BBM. Maybe that's really her job, no? To deflect every allegations, every controversy, every controversy. Ang ganda pala ni si Jahiro kasi dati yung beauty queen. Nanalo siya, may national title siya eh. Yeah, beauty queen yan si CJ Hero. Oo. Parang ako lang, dating beauty queen.